Isang linggo ng baha sa ilang kalsada sa Tuguegarao City sa Cagayan. Hindi pa rin humuhupa ang baha mula sa ulang pagdala ng masamang panahon. Hindi madaanan ang mga kalsadang nagmisulang ilog. At ayon sa Pag-asa, umiira lang amihan sa Batanes at Babuyan Islands, easterlies sa iba't ibang bahagi ng Luzon at maging sa Metro Manila. May localized thunderstorms sa Visayas, Mindanao at iba pang bahagi ng Palawan. Magpapaulan pa rin sa Kalayaan Islands ang trough o buntot ng bagyong Poto na dating verbena. Sa datos ng Metro Weather, asahan ng ulan bukas sa malaking bahagi ng Luzon at posible rin ang heavy to intense rains sa ilang bahagi ng Benguet. Posible naman ang kalat-kalat na ulan sa Visayas at Mindanao. Sa Metro Manila, asahan ng maaliwalas na panahon sa umaga pero posible ang mga ulan simula hapon hanggang gabi. Simula bukas, unang araw ng Disyembre, may maximum suggested retail price sa sibuyas. 120 pesos per kilo sa parehong pula at puting sibuyas. Sabi ng Agriculture Department, layan ng price cap na kontrolin ang pagsipa ng presyo ng sibuyas dahil daw may mga negosyanteng mapagsamantala sa gitna ng mababang supply. Sa monitoring kasi ng DA, umaabot sa 300 pesos ang kilo ng sibuyas sa ilang pamilihan. Sinita po ng mga pulis sa Maynila ang mga nagrally na may takip sa mukha at may dinakip din silang 3 lalaki na nagpakilalang independent media. Nakatutok si Jonathan Andal. At nakamaskara kayo, alam niyo naman bawal lang dito sa Maynila. Sinita ng mga pulis ang grupong ito sa Calao Avenue sa Maynila dahil nakabalaklava o takip sa muka. Nakamas kayo, may gasmas pa kayo. Bawal yan, sabi ng mga pulis. May bagong ordinansa sa Maynila na nagbabawal sa pagsusuot ng balaklava o mga takip sa muka habang nasa pampublikong lugar para iwas krimen. Nasita rin ang suot nilang helmet at bulletproof vest na may nakasulat na press. Dinala sa Ermita Police Station ang 3 lalaki na nagpakilalang independent media at miyembro ng grupong Kilusang Setyembre 21 o KS21. Depensa nila, hindi nila alam ang bagong ordinansa sa Maynila at wala silang masamang balak. May suspicion mata po sila na yun nga dahil porque may gear po kami na protective gear, baka may binabalak daw po kaming masama. Nagjo-journalism lang po lang mga 3 kaibigan ko po. Tapos yun nga po, like ayaw po rin nilang maniwala, gusto daw po talaga nila i-verify. Ang reasoning lang namin, yun nga, protection lang kasi last time ang daming kaguluhan at ang daming na-injury. Sa Luneta, may mga grupo ring sinita dahil may takip ang muka pero hindi naman sila dinampot. Pwede makiusap na ano lang, bawal puto niyang balaklava. Sa isang sir, ibabalang ka. Pinapangalagaan lang rin namin sa seguridad ng mga kasama namin. Kaya tanong ng 3 dinampot, bakit sila dinala sa presinto gayong tinanggal naman nila kaagad ang balaklava ng masita? Gusto natin malaman kung talagang totoong miyembro sila ng press. According din naman doon sa mga kaibigan nating media, bihira tayo makakita ng mga ganun na nakasuot. Lalo na sila, 3 pa sila, tapos lahat nakakover yung mukha nila. In conclusion, nasuppress lang po yung freedom of speech namin as media. Pinakawala ng 3 matapos ang nasa 2 oras na investigasyon at medical examination. Sabi ng MPD, hindi lang mga nakamotorsiklo kundi lahat sakop ng ordinansa sa Maynila na nagbabawal sa balaklava o anumang takip sa mukha sa pampublikong lugar kabilang ang kalsada. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras.